Hello mga kabatang walastik. Ngayon magluluto tayo ng pesang lapu-lapu. Pesa po hindi piyesa. Ang pesa ay isda. Hindi to po piyesa ng motor or bike. Ito po ay ulam. Ito po ay hindi parang, nilagang isda. Bahala kayo kung anong gusto nyo isda. Kung hito, dalag, bangus. Sa akin, lapu-lapu is the best. Okay? Pakita ko sa inyo. Yan. Lapu-lapu. Yan. 2 piraso siya. Medyo maliit na na lapu-lapu, yung katamtaman lang. Simple lang naman ang sahog niyan, guys. Luya. Conforme sa inyo kung gaano kadami. Kung gusto niyo mas matapang sa luya or konti lang, tabi nga nila pang patanggal ng lansa. Although lumalabas din naman yung sarap ng isda yan pag may luya. Masarap siyang higupin. Para ka rin nagtitinola. Yan, bawang, isang buo lang. Tapos, pechay at repolyo. Yan, ang pinaka main ingredients lang yan. Simple-simple lang yan. Magpapakulo ka ng tubig. Tapos, ang pinaka secret dyan, kayo ba ay gumagamit nito? Ang tawag po dyan ay kinchay. Yan. Kinchay. Pag luto niya, sa kanyo ilalagay. Para yung flavor ng pagka kinchay niya, doon lalabas lahat yung lasa ng isda, luya, saka yung mga gulay. Saka itong kinchay siya maglalabas ng pinakamasarap na flavor para sa inyo. Kung hindi kayo naglalagay niyan, try nyo. Pinakamasarap yan. Okay? Tapos, ganito, isa pang tip natin. Mga guys, may natira ba kayong kinchay? Tulad nito, kinchay. Yan, natira. Huwag nyong itiwangwang basta-basta lang yan dyan sa lababo nyo or sa lagayan nyo ng gulay. Ang pinaka-the best dyan ay meron kayong paper. Ganito, papel. Hindi ito commercial si Jollibee. Kunyari meron kayong ganyan, papel. Gawin nyo sa kanya is balutin nyo. Yan. Ikot, balot. Balutin nyo. Yan. Balutin nyo. Ngayon, ilagay nyo siya sa rep. Yan. Anytime na kailangan nyo, hindi na siya fresh, pero dry na siya. Pero yung flavor, yung pagka-kinchay niya or ng gulay nyo, kung kahit anong gulay na kailangan nyo, kahit daon ng sibuyas, ganyan ang gawin nyo. I-absorb niya yung tubig niya sa loob, tapos kusa siya magda-dry. Ilagay nyo na sa rep nyo. Yun lang. Simpleng tip lang, mga guys. Thank you. Tubig. Yan. Siguro estimated mga 2 cups lang to. Huwag masyado madami. Mga 2 cups lang na tubig. Para kasi hindi naman gano'ng kadamihan yung isda. Para yung flavor niya is lumabas talaga ng gusto. Yan. Ang gagawin nyo, eto na, yung kanina, luya at sibuyas. Dalagaan nyo lang yan. Pagkulo niya at medyo na lumabas na yung pagkalasa ng luya, lagyan nyo siya ng konting paminta. Kumukulo na siya. Conforme sa inyo kung ano. Konti lang. Huwag masyado madami. Pag naamoy nyo, medyo lumalabas na yung kung may buo or ng luya at yung sibuyas. Ngayon, lagyan nyo lang. Gawin natin, hulog na natin yung isda. Papakulaan na natin siya dyan. Panahin natin yung ulo. Ulo ulit. Saka yung buntot. Yan. Siguro papakulaan lang natin yan, guys, mga 5 minutes. Ganyan lang, pinakamatagal niya. Hindi naman natin kailangan patagalin dahil isda lang yan, madudurog. At may luya naman na siya at sibuyas. Kukulo siya doon, kaya hindi na siya masyado malansa. Ang sikreto lang naman, para hindi maging malansa yung isda, kailangan linisin yung maigi na wala na siyang dugo. Natanggal nyo na yung dugo sa katawan. Yun ang malansa. Okay guys, mamaya 5 minutes, balikan natin, lalagay natin yung gulay. Tapos yung pechay. Yan, itabo na natin kasi kailangan lang naman niya mag-moist ng ano. Tapos gusto nyo, isabay na natin si kinchay. Lagay natin sa gilid. Yan. Mamaya mga after 2 minutes, balikan natin ulit siya. Pag kulo na ulit, check natin. Okay? Ayan na guys. After 2 minutes, kumukulo na siya na maigi. Yan, tamang-tama lang yung pagka
pagka-steam nung gulay. Tapos eto, lalagyan na natin siya ng konting salt. Tansya-tansya lang. Yung kayo na huwag naman masyadong maalat. Tamang tansya lang. Tapos, kung gusto nyo, pero kahit hindi ka na maglagay ng MSG, mga bechin, magic sarap, bakit ka mo? Kasi yung kinchay, yung magpapalabas ng lasa sa inyong pesang lapu-lapu. Yan. Tama-tama lang yung luto ng gulay niya sa pagkasabay ng isda. Hindi siya malalabog or hindi naman ma-overcook yung isda. Yan. Eto guys, share ko lang. Pinakamabilis na lutuin. Madali. At masarap. Thank you for watching.